Ayan po, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa aking YouTube channel, mga Kalingap and Kalingap Beshi po. Excuse me. At ngayong araw kasama ko ngayon si Boss D, Kalingap Coach and Tiny and JJ. Siyempre ngayong araw, boss, ay pupunta tayo dun sa isang beneficiary sa Gumaos. Medyo malayo yun, bro. Malayo? Oo, yung bagang nakasama, di ba nakasama na kayong dalawa doon? Malayo yun. First time ko, First time yung dalawa, first time yun. Tatlong oras ang biyahe, 3 oras. 3 hours ang biyahe doon, grabe. Punta lang yun. Napunta lang yun, pagbalik pa, 6 hours. Para lang tayo nag-hospital. And bro, may ano kasi, may medyo hindi maganda yung balita sa atin na nakarating. Pumanaw na bro si Nanay Jos. Sino? Si Nanay Josie, bro. Yung pina-check-upan mo? Oo. Ay, yung naimatay. Yung nahimatay, bro. Ano nangyari, bro? Yun nga ang aalamin natin kung ano yung buong pangyayari kasi hindi ko rin alam kung ano yung nangyari na kung saan, kung anong ikinamatay niya. Kailan magpapasko na? Oo nga Tsaka boss, kailan boss may tulong na? Kaya nga. Pampacheck up. Di ba sumigla na siya? Sumigla na nga yun, may boses na siya. Grabe. Oo. Ayun, kaya boss, namili tayo para sa kanila doon sa mga, siyempre may mga pupunta doon. And hindi ko binili na lahat kasi mas kailangan nila ngayon ng cash. Financial para doon sa mga bayarin nila. So kahit pa paano is makakabawas na to, makakadagdag to. So ayan po, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, Kalingap Beshi po, huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng comment and mag-like, mag-share, and huwag niyo pong kalimutan i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. Siyempre po, follow na rin po ako sa aking Facebook page, Kalingap Beshi Roy. And yun po, tara na boss, at maano na tayo, umuulan na. Let's go guys. Let's go guys! At ayun nga mga Kalingap, nung nabalitaan namin yung nangyari kay Nanay Josie, agad-agad po kami pumunta sa kanilang bahay. So ganyan po ang kalayo at ganyan ang daan papunta kila Nanay Josie. Hindi pa po yan, papasok pa lang po kami yan, pero talagang grabe, sobrang layo po ng kanilang bahay at grabe po yung lubak. Kaya tatanungin po natin kung ano yung buong nangyari, bakit hindi siya naagapan. One eternity later. So ayun po mga Kalingap, nandito na po tayo sa kila Nanay Josie. So ayun, grabe po yung daan, boss. Sorry boss sa sasakyan, boss. Okay lang. Okay. Ayos lang yan. Ayos lang. Kumusta, Jay, yung experience? First time ko, kakaiba to. Kakaibang experience kita na may daan. Nakakatakot yung daan. Sobrang dulas. So ganito talaga yung pinupuntahan kong para kay Nanay Josie, no? And yung oras talagang napakalayo. Yung oras. Oo, yung oras. Grabe yung oras. Ikaw, Tiny. Last na to. Last thought. Alas stress na. Oo, Alas diba? na. Malayo. Ayun po, tara mga Kalingap, may dala tayo para sa kanila. So tara mga bro. Ano po sa bigas, bro? Abit may ganito. Sa ibig sabihin, bro, na ano siya? Para makita yung binili. Alam mo mga bro, ito yung pag pumupunta din kami dito, parang si Celestina. Kapag yung beneficiary. oo, parang pag Excited. pag pumupunta kami is si Nanay Josephine. Excited siya. Tumatawa na siya kaagad, tapos masaya, nagpapalakpak pa ngayon. So ngayon mga Kalingap, wala na po tayong madadat na ganun kasi iba na yung basta iba na talaga. Tara. Iba na to eh. St. Peter na nakalagay po eh.
Opo. Hello, Tay. Magandang araw po. Hello, Tay. Kumusta, Tay? Anong nangyari, Tay? Inatake siya ulit baga nung ano niya, sakit niya yung sinasabi ko bagang yung sakit baga niya sa ulo. Yung dapat tayo operahan. Inatake siya, sinugmat siya ng inatake siya ng 4 na oras. Hating gabi. Tapos nawalan siya ng buhay 7:45. Nawalan siya ng buhay. Hindi ko na nga nakausap. Hinihintay kong magising ng umaga at painumin ko sana ng gatas. Hindi na nga nakainom ng gatas. Wala na talagang nagde-deliryo na siya. Nung inatake siya, Tay, nasaan po kayong lugar? Nandito nga. Nagbabantay kami. Pinabidyohan ko nga sa anak ko yung mama niya. Habang pong inaatake siya, dinala niyo po sa ospital? Hindi pa. At ang alam ko kasi, nasasaulian yan. Tinatapik-tapik kong pising yan. Tapos hinihilot ko ng kating ko baga. Tapos dinidiinan ko yung sikmura ng kating ko. Mainit baga yung kating ko. Sa lamig baga yun. Didiinan ko ng dinidiinan. Tapos na ano siya, na aanohan siya yung hininga niya. Na, Gahabol? Hindi. Nag-ano siya, naghihina-hina na yung hinangos niya. Gahabol na. Tapos nung nag-uumaga na nagsi-7, ginanon lang yung braso niya, inangat lang. Nakita ko pa nga, pag-angat. Minasdan ko yung tiyan niya, hindi na nagpapaksyon. Hindi na naghihinga. Oo. Tapos hinipo ko kagad yung ganito niya, yung pulso niya. Wala na. Napaiyak ako. Niyakap ko nga. Yan nangyari. Tay, bakit Tay di mo naisipang idalhin sa ospital? Ayun sana, tinatanong ko siya. Sabi ko, ano ka kung nararamdaman mo? At may kaibigan kami, may sasakyan dyan. Sabi ko, dadaling kakako namin sa Ospital? ospital nang maanohang kakako malagyan ng oxygen. Sabi ko, magsalita kakako kung anong nararamdaman mo. Ay, hindi nagsasalita. Opo. Hirap Nagde-deliryo na siya. Hirap po kasi huminga. Hindi, dapat Tay, pala, dinala mo na talaga siya dun sa ospital. Hindi nyo na po siya tinanong. Hindi mo na tinanong kasi gano'n na yung nangyayari. Ay, kasi sanay akong nasasaulian siya. Bumabalik ang ano niya. Nagkakalma yung hininga niya. Nag-ano siya, nagdadandahan. Tay, maiba ko lang. Di ba nung last namin punta, may binigay kami ulit pang pa-check up, nakapag-pa-check up kayo nun ulit? Oo, nadala ko siya kay Dr. Pino. In-x-ray ulit yung lalamunan niya. Wala na yung bukol, pagaling na. Sayang. Ano? Oo, pagaling na. Sabi ni Dr. Pino sa akin, bibilhan mo na lang anya yung asawa mo ng prutas. Pakakainin mo ng prutas. Yang ano-anyong yan, hindi na anya natin pwedeng i-continuous yung gamot niyan. At yung palang gamot na yun, yung pinakita ko sa yung mga gamot, pang 1 buwan pala yung pampagaling na pala yun. Kaya pala yung lalamunan Ibig sabihin, niya. gumaling na talaga siya? Oo, nagkupos na. Nawala na yun. Kaya hindi ako inisyohan ng gamot. Kaya yung resita, bibigyan ko sa, hindi ako nakahingi ng resita, hindi man ako binigyan ng resita. Wala nga akong nabiling gamot sa kanila. Kaya wala akong maipakita sa inyo ng resita. Hindi na ako binigyan. Kung binigyan sana ako, maipapakita ko sana ng resita. Hindi na ako binigyan. Kaya ang ginawa ko, pag galing namin ng diet, binilang ko ng maraming prutas. Nagkakahalaga ng 600 yung prutas na binili ko dyan. So ang ano kay nanay is yung sa ulo niya? Yung sa ulo talaga yung sinabi ko. May ano kasi yan sa ulo, may tubig siya sa ulo. Dapat na operahan yun. Ba't po hindi po na-operahan niyo po? Ay, wala nga kaming budget. Ang sabi ng doktor, malaking halaga daw ang kailangan dyan pag-opera. Okay na sana yung ano niya. Kasi nung last namin nakakapagsalita na yun eh. Oo, malakas ang boses na niyan. Kahit dito yung inuwi ko siya, malakas na, nasisigaw na nga yung dalawa niyang anak. Malakas ang boses niya.
Paano yan tay, yung mga gastusin yan, yung sa bayarin sa, ano, sa, saan kayo kukuha niyan tay? Ayun nga, yun ang problema namin. Pero lumapit na kami malapit kami kay Mayor. Tapos, yung sa kabaong nito, ito palang halaga nitong kabaong nito, 20,000. Kinausap namin yung may-ari nung Punerarya, 20,000 daw ang halaga nito, ordinary. Ngayon, lumapit kami dun sa financier na taga Santa Rosa. Si Boss Papa yung may-ari kako nito. Yan ang sabi ko baga sa inyo, si Boss Joseph. Po. Lumapit kami dun ni Kapitan Albor. Ngayon, sabi ni Boss Joseph, hantayan niya at bibigyan ko niya kayo ng pera. Dagdagan na lang anya ninyo. Naglabas, may dala ng 15,000. Sabi ni Kapitan sa akin, paghawak ni Kapitan ng 15,000, i-down muna niya ito dun sa may-ari nung Kabaong. Punerarya. At nakausap ni Kapitan yung manager nung Punerarya. Manager babae ata yun. Nakausap na yung So sekretary. ano na lang po tayo yung mga, ano nyo, babayaran yung kulang? Kulang na lang namin 5,000. Marirecovera ni Kapitan kasi silusyonan. Paano po yung sa lupa? Pag, O yung sa sa lupa. nicho nito, nilakad na nung hipag ko. Naandito yung hipag ko, nagpunta ng labo. Wala din nakuha ng tulong kay JC Lubredo, ay JC Igay Talyado, kay Congressman. Wala doon siyang nakuha. Di magkano po yung sa lupa niya, yung sa ano niya? Ay kung nandito sana yung hipag ko, malalaman natin, makakausap sana ninyo. Pinapapunta ko na nga yun dito na andun sa Bagong Bayan ay, yung hipag ko. Pero mga sa estimate mo tayo, magkano kaya talaga yan? Mga ganyan? Ang ganun lupa. Ay, awan ko yan, hindi ko alam ang ano nila eh. Kasi paano tayo? Kasi kung walang lupa, hindi yan maililibing, di ba? Oo, hindi. Ito, yung sa kapatid niya, ipapaipon yung buto, doon rin ipapasok ito sa nicho. May kapatid din itong namatay. Dito? Oo, sa Bagong Bayan. Doon rin ito ipapasok. Hindi na kami mahanapan ng lote ng tatayuan ng nicho. Doon rin ito ipapasok namin. Doon sa kapatid. Mapayapa naman yung mukha ni nanay, talagang ano siya. Hindi naman siya ano. Pero kahit pa paano, at least na ano na yung paghihirap ni nanay. Ano po? Hindi nga na bilin sa amin. Ilang araw na ito tayo nakaburol tayo? Pangatlo ngayon. Hindi ko pa napapadasalan at nilalakad ko nga yung magdadasal. Pinuntan ko yung isang magdadasal dyan sa Barrio Toto. Ay, hindi daw siya makakadasal. Nagtatanggi na. Hindi raw siya makakadasal. Bakit daw po? At nasasamaan daw siya ng ng patay. Formalin? Oo. Nasama daw ang pakiramdam niya. Hindi paano po? Ngayon, ang ginawa ko, yung namatay dyan na si Aki Aileen, namatay yung asawa, ang nakuha nilang magdadasal, taga-buhangin, taga-gumaos, taga-buhangin. Ayun ang pupunta namin ngayon. Lalakarin namin. Bata pa pati Kaya, Bata makuha ako ng maghahabal-habal. 47? 47. 47. Si tatay, ilang taong ka na katay? Ano yung hindi 47 yan? 44. 44 ata yan. 44. Bata pa. Tatay, ganito, dahil wala na si nanay, anong gagawin mo? Kasi may dalawa kang anak, di ba? Anong naisip mo tayo? Anong plano mo? Opo. Ayun nga, ang plano ko. Sana maanahan ko yung anak ko, maalalayan ko. Nasaan pala talaga yung dalawang mong anak? Nasaan? Ayun na, andyan. Dito tayo. Ayan yung anak kong panganay. Ayun yung buso kong anak ko. Tayo, may kasama pala akong mga bago ngayon. Si Tiny, tapos si Kalingap JJ. And yung cameraman po natin. Pogi. Pogi and si Ralph. Like, condolence po. Condolence po tayo. Condolence tayo. At may dala kami tayo na para sa mga, siyempre sa mga may pumupunta. Kaya na lang tayo bahala. May mga kape dyan, may asukal, may biskwit din akong dala tayo. May bigas. Ayan. At Ilalagay mo na natin. sige po. Asan yung dalawa mong anak tayo? Ayan o, ito. Ariel, Jericho. Asan yung isa? Yung isa mong anak tayo. Ito, nakita ko na ito. Panganay ko, yun o. Dito ka na ito. Malaki na. Yan o. Grade 7 na yan. Ilang taon na po yan? Ay, grade 8 na yan. Ano yung edad yan? 14 na atang edad yan. O, 14. Oo. Malaki na. Kita mo mataas pang Anong pangalan nito?
Jericho. Jericho, Jericho. Ako si Kalingap Beshi, nakita mo na ako dati? Sa vlog, hindi pa? Ay, siya po. Sa vlog. Paano yan, anong naisip niyo ngayon kasi wala na si mama mo? Sabi mo anak, Ano nararamdaman niyo ngayon? Wala na si mama mo. nagaan na lang kamo kami. Hmm. Bakit? Masalita. Ano yung nararamdaman mo dahil wala na si mama mo? Mahirap po. Mahirap. Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Nagtigil na yan. Ilang taon ka na nagtigil? Ano yun? Isang taon lang. Bakit ka nagtigil? Grade 8 sana yan. Ang kasong problema, hindi siya pumasa sa mga subject niya. Bumagsak siya. Kaya nag-enrollment siya sana. Babalik sana siya sa grade 7. Ay hindi niya na pinasukan yung grade 7. Pero gusto mo po mag-aral. Gusto pa niya mag-aral daw. Kaso, ano yung problema? Ano naging dahilan? Yung problema, Nahirapan ka sa klase o nahirapan ka sa pamumuhay? parehas po. Parehas. Pag-aaralin daw ng kapatid ng hipag ko, tutulungan siya. Na doon muna daw yan, pag-aaralin yan. Ito si Bunso. Anong nararamdaman mo to at di ba ikaw yung laging kasama dito ni mama mo? Ano mo ngayon pakiramdam mo at wala na si mama mo? Nalulungkot po ako at wala na po siya. Nakakalungkot po ka masabihin. Ano nga? Sobra. Sobra po, iniwanan na po kami ni mama. Paano yan? Sino na maglalaban ng damit mo yan? Siya. Ako na po. Ikaw? Marunong siya maglaba. Siya rin naglalaban ng damit niya. Kanya-kanya kami laba. Ba't may gas-gas ka dito na ano yan? Nadapa yan, at nagbabasketball na sub-sub. Yun yung kumari ko baga. Isa, yan yung nag-ano sa Ikaw yung nag-chat po o yung isa? Nag-chat. Hindi yung scouter. Hindi po si si Ate Jocelyn po. Tapos ako lang po yung nag-chat itong muli nung namatay po si Mati. Ay, po mga kalingap. Ito pala yung bakit ko nalaman na nawala na si Nanay Josie. Siya pala yung nag-chat sa atin. Paano tayo pag gabi marami man tao dito? Kagabi, maraming tao. Ano po? Ngayon, ang problema ko nga, yung ipapakain ko sa mga punta. Ayan tayo, meron na akong dinala. Sakto yan, oh. Sa mga pangkapi. Kasi wala kang disposable kasi di na naman namin alam. Hindi, nakakabili naman Kaya dyan. sabi ko kay tita mo, nagbili namang disposable. Oo, ganito tayo. Matanong ko lang kasi sobrang layo nito. Di ba wala ba kayong kapatid sa labasan? Wala akong kapatid. Ang kapatid ko kasi, naandun sa taga San Lorenzo baga. Oo. Taga San Lorenzo ako. Yung bayan namin San Lorenzo. Mhm. Ngayon, naandun yung mga kamag-anakan ko. Ang pangalan ng lugar namin, Matakong. Oo. Barangay Matakong. Adi, si Nanay po, may kapatid dito? Oo, andyan sa Bagong Bayan. Andyan yung Oo. ina. Bakit po hindi nyo ron inanotig borol? Hindi ko ipinastudan at sabi ko, dito ka ko yan na ninyo. Dapat dito nyo maabutan yan. Kaya dinesisyonan ko ng gano'n. Ikaw ang nagdesisyon talaga Oo, tayo. hindi ko dun sa kanila. Para kako dito nyo maabutan. Na ganyan ang nangyari sa asawa ko. Para makita ka. Pero nandiyan naman yung mga kapatid po niyo. Oo, nandyan yung ina. Si mama. Paano na yat? Wala na yung isa mong anak. Anong nararamdaman mo? Malungkot po kami dahil nawala ng mga isang anak. Pang ilang anak mo po pala yan si Nanay Josie? Pang dalawa po sa panganay. Yung pangatlo buhay, yung bunso. Andito napunta nga yun dito sa amin. Na anong palangalan mo pala, Nanay? Gloria Palabay po. Gloria. Dahil di nyo po pinilit doon na lang iburol sa isa mong anak sa may mas malapit. Ayaw naman ito. Kasi ang purpose ko nun tayo kung bakit doon ko, kasi para sa malapit sa, Malapit. lalo na sa mga, buti hindi nagreklamo yung St. Peter. Diba grabing daan po kasi na. Ang hirap. Tapos kung sakaling umulan, tapos kung may bisita ka, diba, yun yung iniisip ko doon na ano. Tapos, paano yung kuryente? Saan po kayo kumuha? Diyan, nakikabit kami. Babayaran na lang namin pagtapos ng paglibing ito. Babayaran na lang namin yung gastos sa power. Pero Nay, alam mo na yung ano niya, yung sakit ng anak mo po. Opo, pinagamot ko na po sa Maynila. Oo. Tapos po nag-uwi. Hindi Sabi na ko din. doon sa bahay na muna,
Yung kinukuha man ito ay Uwi ko. At minsan, hinahanap ako niya na. Kaya Madalas kasi pong atakihin siya ng epilepsy niya eh. Lagi mo lang kasama Pinagamot dito. ko na yun sa kuan. Sa Labo, Crisantino. Pero sabi po niya ni Tay, ano daw, gumaling na daw yung dito niya. Nung pagpagamot ng ano. Ang ano sa kanya, yung ano daw po sa ulo. Kasi may tubig daw po. In-extray daw po sa kuan. Sa diet, sabi nito, yung anak ko ang kasama, inatake po. Nasaan po pala yung anak mo nag-aasikaso nung ano? Opo. Ayun siya na yun yung nag-aasikaso nung mga ano. papunta na yung pauwi na yun dito, pinachat ko na dito sa anak ko. Sabi ko, umahong ka kako dito at nandito na nga ako kayo. Para kako makita mo. Yung mga Bali, Nay, may ano po kami, Nay. Kami po ay lubos na nakikilami sa inyo, no? And yun po, may dala po kami dyan na biskwit, kape, asukar, bigas, para po sa mga bisita na dadalaw dito sa gabi, ano po. And thank you din po kay ate dahil siya din po yung nakapagpaabot. Pero nakaplano po talaga kaming pumunta dito. Pero iba yung dadali namin. Solar sana yung dadali namin sa Itay. So bibilang ka po sana namin ng solar light. Kaso, yun na nga, medyo masamang balita yung nakarating sa amin na nawala na si nanay. Bali, ang ano kasi dito nanay, Nay, pag kami dumadating dito, masaya siya sobra. Yun yung isa din na namin miss namin sa kanya na pag ano pa lang namin dito pagtungtong, sumisigaw na siya, napakasaya niya. Tapos palakpak siya, ano na siya, masigla siya pag nandito na kami. Kaya sobrang nalulungkot po kami na nangyari yun sa kanya. Kala ko nga po, inisip ko baka ako inabot siya ng epilepsy niya, nabagok yung ulo, so hindi naman pala iba. Pero sana na kung malapit lang kayo, nasa sobra. yung video ni Mama, pinabidyo Oh, kung malapit lang ipakita kayo. mo sa kanila. Kung malapit lang sila sa kabayanan tayo, naisugod nyo sana yan sa ospital. Maisulod ko, ay malayo Oh, yun na nga wala yung kami ano service. dito, napakalayo sobra. Tingnan mo yung nangyari sa kanya. Yan o. Yan. Videohan mo. Binidyo naman dito. Talagang nag-ano na pala siya tayo, dapat inano mo na, nagtitirik na yung mata eh. Oo. Kasi naggabi, Ng mata niya. dapat dinakbo na sa ospital. Hindi nila na agad. Wala na, nag-ano na yung mata niya, nag-ihinangos na. Umaga niya matay, umaga sa isa. Ano Ariel? Natarak talaga yan pag inatake, natarak talaga yan. Ginaganyan ko ang mata niyan ay hindi maipikit at pag natutulog yan, burahat ang mata niyan. Mabuti nga na solusyonan na maipikit. No, ano? Hindi man nga makakaano dito, risky dito, napakalayo, sobra. Yan ang na-topic natin before nung last na vlog. Sabi, paano pag inatake ito? May nangyari dito, napakalayo, sobra. Kaya sabi ko bagatay, sabi din ni Kalingap Rain, pwedeng dun muna sana si nanay sa may kapatid doon. Sinusundo man kasi nito ay, Oo, dapat dun mo siya kasi kung di naman sa sinisisikis na tatay, ano? Pero kung nandun siya kahit pa paano, Ay minsan kasi Diba? hinahanap ako niyan. yun na nga po nangyayari. Nagsusulo yan ako Hinahanap dito. niya o ikaw yung naghahanap? Hindi siya. Dala-dala nga yung bag. Ginagalitan ng kapatid na ahong sana dito. Kasi yan na yung nangyari na yan. No? So, kahit anong sabihin natin, andyan na yan. Tanggapin na lang natin. Ano? Ang ano na lang ito na, yung dalawang bata. Anong plano nyo na dyan? Ito, nag-aaral pa tayo, di ba? Oo, pagpapatuloy kong pag-aaral yung anak ko. Ano na tayo, pakatatag ka na lang tayo kay Nay. Ano po? At talagang hanggang dyan na lang talaga ang buhay ni Nanay Josie. Kahit pa paano is nakilala natin siya, nakita na ginawa natin yung best natin para matulungan si Nanay sa mga sponsor natin. At yun nga, may nag-iintay din po na balikan namin siya sa update nga. Ang ganda sana nung maganda na yung update kasi sabi nila tayo pag x-ray wala na yung sa guiter niya. At Kumukas yun lang. Gumaling na. Yun lang ang Next nag-trigger ulit sa kanya sa ulo niya. Yung sa ulo, mahigit na bagang 3 buwan, inulit-ulit yung atake. Matagal na bago inulit. Siya na yun. Atake, siya na pala mangyayari sa kanya. And yun po, napunta kami dito para ipaabot ulit ang lubos na pakirami namin at may paabot din pong tulong para po sa pandagdag, pambayad sa mga Ayun mga bro, bali na natin. Ibigay na natin kay may mic ako. Ibigay natin kay tatay yung
pag sunod na pampacheck up sana nila ni Nanay Josie, no? Para sa anak na lang siguro. Para sa anak and Or dito na muna sa gastusin nila, ano. So, atay, bigyan po kita ng 10,000 po. So, blurred bro, blurred yung picture mo, hindi ko mabasa, no. And pasalamatan po natin yung mga nagbigay, i-general ko na lang, ano. Sila Mama Camille, Mami Nelly, Ma'am Mirasol, English, kay VFF Cecil po, and kay Tita Cory, CDA yan, kay Honey Bessie siya, Janice Mix Vlog, and kay Ma'am Rochelle, Ma'am LJ, Ma'am Bebs, Ma'am Gleesy, Ma'am Merna, Estrelita, kay Mama Gracia. Yan. Maraming salamat po sa mga nagpaabot po ng tulong po para kay Tatay. And syempre po, siyempre maraming salamat po sa mga kasama ko, lalong-lalo kay Boss D na napalaban yung kanyang sasakyan. So, salamat. lang, boss. Thank you boss. Okay lang, boss. May gusto ko sabihin para kay Tatay. Dahil siyempre wala na si Nanay Josie, yung partner niya sa Siyempre buhay. sa mga anak niya, sana wag silang panghinaan ng loob or mawala ng pag-asa. So tuloy lang, andyan lang ang nanay niyo na gagabay sa inyo. Kaya nga ito pagkisikapan ko na makatapos sa gusto. Yun po yung mensahe ko po na sana po ngayon po mas pagtuunan niyo po ng pansin po yung mga anak niyo po na makapagtapos po sa pag-aaral. Para po sa future kayo po yung matulungan. Saka dasal lang po. Saka si nanay po, sana po magabayan niyo din po si nanay. Yun lang po. Condolences. At saka tayo, mas tatagan nyo lang po lagi yung sarili ninyo. Kahit kayo na lang ng mga anak mo nang dito ngayon. Sana mas kayanin mo pa yung mga pagsubok pang darating sa iyo at sa mga anak mo syempre. At wag mo rin silang hayaan na nakikitang malungkot. Kahit pa paano sana makita mo sa kanila pa rin yung kasiyahan. Na kahit wala na yung magulang nila ay nasa mabuting kalagayan naman siya. Ano po? Sige tayo. Yan. Siyempre po, condolence po sa inyo po. Siguro po, nasabi na rin po nila, pero din po, siguro tama nga po sila na mas pagtuunan muna po din natin po na makapagtapos po yung mga anak niya po. And talaga pong, alam ko naman po, masaya din po si nanay na pag natupad yung mga pangarap din po nila. Lagi naman po yung nakagabay lang sa inyo. And dasal lang po, pagdasal din po natin ng kapayapaan po niya, nanay. Ito nga, pagtatagaan kong pagsikapan na makatapos yung anak ko. Pati yung panganay. Tay, Matapos ang pag-aaral. sabi mo na lang tayo sa mga paabot po ng tulong sa iyo, Tay. Maraming salamat po sa nagbigay pong tulong. Maraming salamat po at saka sa mga binigay po ninyo. Ako po yung nagpapasalamat po sa inyo sa mga binigay po ninyong tulong at saka sa binigay po ninyong tulong po na pera. Maraming salamat po. Ayun po mga kalingap, sa gusto pa pong magpaabot ng tulong po para kay Tatay kasi alam ko hindi pa rin to sapat, ikulang to kasi may lupa pa nga babayaran. And yung siyempre ilang gabi po yan ibuburol dito si nanay. 5 days. 5 days. Ngayon, ngayon sabi ni Kapitan ay nung St. Peter, hindi raw pwedeng ipaabot ng kung ilang araw at aabutin ng Pasko, wala daw libing ng Pasko at saka dapat hanggang 5 araw maasikasong nailibing na. Kaya ang ginawa ng hipag ko, nilakad yung nicho. Yung nilibingan ng kapatid niya, ipapaipon yung buto ng kapatid, ipapatong dyan. Doon rin namin ipapasok sa nicho para hindi na kami magbili pa ng lote ng nicho. Ayan. At yun, dahil ano pong inahanda nyo paggabi? Sabi nyo wala kayong maibigay sa mga naman. Hindi, meron kaming naibigay na ipakain. Meron naman. Oo. May naibigay siya yung kumari ko. Ano pa din po Nagbigay ng talagang tulong niya sa akin. ay po mga kapitbahay din Kumari po ko na yan, ay. nagtutulong-tulong po para sa kanila. Ayan, bro, paalam na rin tayo no kasi medyo malayo din po kami tayo. Tay, lakasan mo lang tayo, loob mo tayo. Talagang ganyan ang buhay. Hindi pa din naman ito yung huli namin punta, no? Babalikan pa rin naman po namin kayo. Basta sa abot namin makakaya, ibibigay po namin yung best namin.
Lalong-lalo na po ako. Ano po, so talaga nakakalungkot yung pangyayari na dati nga sumisigaw si nanay dito. Oo. So, nandito na kami. Tutuwa nga sa inyo. So, ayun po. Lalo na sana magaling, ay nakausap mo sana kung naabutan yung malakas na ang boses niyan. Minsan nga ginagalitin yung magkapatid. Ayun po, mga lingap. Dati nakakausap baga natin, mahina ang boses. At gawa ng niya Ngayon sa... malakas na. Ngayon malakas na. Ay kaso ganyan na ang nangyari, inabot na siya. Kaya hindi na natin nakausap. Wala na po. Sa tingin ko po, nakikita niya tayo. Masayang masaya siya na nakita tayo ngayon na magkakasama. So ayun po, tayo paalam na kami tayo. Oo. Paalam na po tayo kay, syempre kay founder. Kung wala po siya, kay Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, yan, kay Ate Jack, and syempre sa lahat ng Keyboys, key partners, and sa bagong channel po ni Kalingap Rab, na Rab Matubang Vlogs, Kalingap Tahanan. Ayun, wala na, bablang ko ako kasi talaga ako sa nangyari. Maraming pong salamat, and sa inyo bro, maraming salamat sa inyo. So, bye-bye na po. Bye po tayo. Salamat.